Gaano ka nakatagal nag-fishbowl vendor dito at bakit nahuli ka ngayon? Bali matagal na po kung magtitinda ng fishbowl cart. Ngayon po, umutang po ako sa kasagalan ng pampuhunan para makapagpagawa po ako ng panibago. Okay. Ngayon po, wala pa po isang buwan yung cart ko nung hinuli nila. Saan ka ba nagtinda at sa anong location? Sa San Juan City po, sa Green Hills, San Juan. Ilan ang anak mo? 5 po. So, ikinabubuhay mo sa fishbowl lang. Opo. Ang kasalanan mo lang, nahuli ka kasi sa ordinansa, ano? Opo. Ano bang gusto mo mangyari? Yun lang. Babawi ko lang po yung cart na dalawang nahuli po sa akin. Silabihan ko naman po sila na winning naman po kung iuwi naman po ng Montalban yung para doon na po ako maghanap buhay sa amin. Sir Ricky, magandang umaga sa iyo. Ricky De La Cruz, sir. So, medyo tatagpo tayo. We'll collaborate action dito kung ano magagawa natin. Sir? Ngayon, sir, wala namang problema yun. Isosoli po namin dahil alam po naman namin na naghahanap po sila. Sana sa susunod, wag na po sila magtinda. Bilang isang barangay, sumusunod lang po kami sa alituntunin ng DILG at saka City Hall. Nakikiusap po ako sa inyo na sana makuha ko lang po yung panganap buhay ko. Nangako po ako na ngayon din po atakin ko kuya pa uwi sa Montalban, doon na lang po ako maghanap buhay. Kung nag-message po kay Betul po, baka sakali ako na makalapit kay Sir Ben. Nakahuli po nila yung card ko, yun po, basta na lang po nilang kinuha yung card ko. Pinagaw po sa akin ng mga polis kasama po yung barangay. June 23, linggo po ng gabi, alas 8 po. Nakikiusap po ako sa mga polis nung nagmamakaawa na nga po ako eh. Ayaw po talaga nila ibigay sa akin. Sikinakay po nila sa mobile yung card ko. Pumunta po ako sa barangay. Ang tagal kong naghihintay sa barangay, wala pong pumapansin sa akin doon. Gusto ko makausap yung EXO kaso hindi naman po umarap sa akin. Sabi ko, sir, baka pwede po tubusin ko na lang. Hindi rin daw po pwede. Utang po yung puhunan ko niyan, ma'am, yung pinangpagawa ko nun. Sabi ko, dyan lang po kumukuha na pang araw-araw para sa pamilya ko eh. Lima po yung pinaaral ko, isa po estudyante, high school po. Masama po yung loob ko nun, ma'am. Kasi may maliit pa po ako pinapagatas eh. Kaya nga po, wala lang po ibang hinahangat, kundi mabawi lang po yung card ko. Wala na po pagkukunan ng ibang pagkakalap buhayan, kundi yun lang po talagang inaasahan ko. Kaya sabi ng asawa ko, subukan mo lumapit kay Sir Ben para matulungan ka. Madali po kaming puntahan, madali kaming lapitan, at mabilis din po kami umaksyon at nakikinig po kami doon sa mga lumalapit sa atin. Pero kami po'y naniniwala na may mga batas po tayo. Nare-respeto rin natin, kaya nagbabalanse po tayo rito. Makakasama natin ngayon live si Diomedes Ugaban. Magandang umaga sa Diomedes. Magandang umaga pa rin po, sir. Alright, naintindihan ko yung reklamo mo, at naaawa naman ako sa'yo. Tatanong ko lamang sa'yo, no? Gaano ka nakatagal nag-fishbowl vendor dito at bakit nahuli ka ngayon na parang ang tindi ng istorya mo? Yung sir, yung pinagawa ko po. Okay. Bali matagal na po kung magtitinda ng fishbowl cart. Yung una pong ginagamit ko yung sa hipag ko. Okay. Ngayon po, nahuli po yung una. As natingga po sa kanila ng 2 buwan. Okay. Ngayon po, umutang po ako sa kasagalan ng pampuhunan para makapagpagawa po ako ng panibago. Okay. Ngayon po, wala pa po isang buwan yung card ko nung hinuli nila noong June 23. Bakit ka raw hinuli? Anong maging dahilan? Siyempre, may mga ordinansa tayo. DILG ordinance. Ano daw po yung pwesto ko, sir, illegal. Pero po yung pagtitinda ko, legal naman po yun, sir. Pero hindi naman po siguro dapat na gano'n na i-detain po nila hanap buhay ko. Okay, ganito, para maintindihan mo. Naaawa ko sa iyo, pero dapat maintindihan mo na hindi lahat ng mga sumbong kami marunong sumuri, nakikinig. Naaawa naman ako sa iyo, pero kung minsan meron tayong sundin ng mga ordinansa o batas. Hindi kami nagkukonsinti na lumabag sa batas, pero marunong kami makinig at makikiusap para sa iyo. 2 beses ka na nahuli. Yung una, tapos nakumpis ka, 2 months na, tama? Ito naman, pangalawa na to, nahuli sa puhunan mo, tama? Okay. Saan ka ba nagtinda at sa anong location? Sa San Juan City po, sa Green Hills, San Juan. So, hindi mo ba napansin, ikaw lang bukod tanging nagtitinda roon sa labas? O Kasi, merong yung iba? mga time na yun, sir, noon pa naman po yan, sinasabi nila na bawal. Pero marami po rin po talaga ng mga vendors na matigas na nagtitinda. Pero anong oras ka nahuli? Gabi po, mga 8 po ng gabi. 8 o'clock. So, kasagsagan ng traffic, hindi ka kaya nakakabala sa traffic? Hindi po. Nasa, po ako, nasa taas po ako ng ilalim ng hagdan. Ang medyo nandoon ka nga. So, ikaw lang nagtitinda nung mga panahon yun. Ilan ang anak mo? 5 po. So, isa po yung panganay ko, high school, kasama ko po dyan sa baba. Okay. So, ikinabubuhay mo sa fishbowl lang? Opo. Magkanong kinikita mo sa fishbowl? Pagka nakaubos naman po ko, 1.5 po, malinis po sa akin din. Sa iyo lahat yung cart? Opo. So, paano mo na igugulong yung iyong negosyo? Nangungutang ka?
Hindi po, araw-araw po yun, sir. Paano mo nagugulong? Papakain mo sa pamilya, yung 1.5 tapos binibili mo? Yung puhunan, ibinubukod ko po, yung tinutubo ko na 1.5, yun po yung iniiwan ko sa pamilya ko araw-araw. Di ka naman sangkot sa mga kaguluhan o Hindi naman mga bagay, wala ka namang police record? Wala naman Hindi po. ka naman magulo sa barangay? Ay, hindi po. Ang kasalanan mo lang, nahuli ka kasi sa ordinansa, ano? Opo. Pero wala kang ginagawang masama. Wala po. Mahal mong pamilya mo. Opo. At ang gusto mo lamang mabuhay, kaya lang medyo wala ka sa tamang lugar. Opo. Wala ka bang pwedeng puntahan para pagbentahan ng mga Hindi. lugar na parang hindi ka naman nakakasagabal sa ordinansa ng DILG o sa lokal na pamahalaan kasi nandoon ka eh. Siguro, hindi ka na, wala naman ako roon. Ako inaawa sa'yo, kaya lang, ano bang gusto mo mangyari? Isa lang po Paano kita gusto mangyari, sir, matutulungan? para kung ano, makausap po yung sa EXO ng barangay, yung Alright. NARDS. Yun lang. Babawi ko lang po yung card na dalawang nahuli po sa akin. Silabihan ko naman po sila na uwi naman po kung iuwi naman po ng Montalban yung para doon na po ako maghanap buhay sa Doon amin. ka Kaso na, ayaw po aalis ka na pakinggan. sa Montalban ka na lang. Opo, doon lang po ako sa amin sa Montalban Saan magtitinda. ka ba nakatira dito? San Juan? Sa Montalban po ngayon. Lumuluwas po ako, nakamotor po ako. Pero itong, so galing ka pang Montalban, nagtitinda ka sa San Juan. Opo. Hindi ka residente ng San Juan. Bakit mo napili yung San Juan sa may Green Hills? Doon po kasi ako kumikita? pinanganak, sir, sa San Juan na mismo. Dahil San Juan. So, kumikita ka ba roon sa lugar? Opo. Matagal ka ba nagbebenta o medyo Matagal na po kasi po nung unang- Hindi, matagal ka na nagpe-faceball. Kaya lang, Magto 2 years pa lang, sir. pero 2 years, pero nahuli ka doon sa lugar or paikot-ikot ka? Ano po, naka-stay po ako doon sa may ano po. So, sa tagal ng 2 years, almost 2 years, nahuli ka 2 beses, tapos Opo. nakumpis ka. Opo, ngayon lang po. So, yung una nakumpis ka, hindi mo na kinuha. Hindi po. Kasi ayaw na rin po nila ibigay sa akin, sir. Itong pangalawa ngayon, nakumpis ka uli at gusto mong kunin na lang, gusto mo sa Montalban ka lang magtinda. O sige, nakikinig sa atin si Ricky De La Cruz, Deputy XO ng Barangay Green Hills, San Juan. Sir Ricky, magandang umaga sa iyo, Ricky De La Cruz, sir. Sir, magandang umaga rin po, sir. Sir Ricky, maraming salamat sa pagtanggap mo ng tawag namin. Community service sa amin po, sa inyo public service. So, medyo tatagpo tayo. We'll collaborate action dito kung ano magagawa natin. Sir, narinig niyo po, sir, ano pong kasalanan nagawa po nitong fishbowl vendor na lumapit po sa amin, sir? Si Diomedes. Kagaya po nung nasabi niya na nagtitinda po siya dun sa may Ortigas, dun sa ilalim ng tulay. Alam niyo, sir, hindi po namin talagang inagad na kinukumpis ka. Sinasabihan po namin sila na bawal po magtinda. Actually, totoo yung sinabi niya na 2 beses siya nahuli. Matigas po ulo nila. Saka hindi lang po siya ang nagtitinda ron. Hindi lang po siya mag-isa ang nahuli. Marami po sila. Ngayon, sir, wala namang problema yon. Isosoli po namin dahil alam po naman namin na naghahanap po sila. Ang sabi po ni Kapitan, gumawa lang po sila ng sulat na hindi na po sila magtitinda uli doon. Kasi sir, alam niyo naman, meron circular na galing po sa DILG na inaano po sa amin ng City Hall. Sir, alam niyo naman sir, binavalidate ng DILG ang barangay captain namin. Siyempre, bilang isang barangay, sumusunod lang po kami sa alituntunin ng DILG at saka City Hall. Okay. Sana naunawaan niyo kami dahil hindi ko kami na may personal. Yun lang utos ng DILG at saka City Hall ang ginagampanan namin, sir. Okay. Sir, alam mo, Sir Ricky, sinlinaw ng sikat ng araw ang paliwanag nyo. Hindi po namin kinukonsente yung mga mali or paglabag sa batas o may ordinansa tayo riyan at hindi rin po kami takbuhan. Kung kami makikiusap na nanangako naman siya na gusto niya lang makuha na lang kanyang fishbowl card, taga Montalban siya, memorable sa kanya, daw siya pinanganak sa San Juan, relocated siya, doon na lang daw siya magtitinda sa Montalban. Yung bang gusto? Opo, narinig. Narinig mo ba? Sigurado ka. Baka naman mahuhuli ka ulit. Kasi tutulong na rin kami na kami susulat para sa iyo. Kaya ang gagarantiya kapag nahuli ka, patutuluyan ka na namin. Ito ngayon, siguro naman nakikinig si Ricky, naaawa rin sa barangay. Kaya lang, may mga batas silang pinatutupad. Pakiusap ko lang. Pwede ka naman magtinda, pero wag doon sa lugar na yun. Okay? Baka sa ibang lugar na medyo maraming tao na kapareho mo, wag doon siya ipinagbabawal. Okay? Awa naman ako sa'yo. Naaawa naman si Ricky sa'yo. Naaawa rin ng barangay. Kaya lang, may batas na pinatutupad. Sana maintindihan mo. Opo, yes po, sir. Oy, pasalamat ka kay Sir Ricky. Ito, makikiusap sa'yo. Ako'y nakikinig. Kami na rin ang gagawa ng sulat, Sir Ricky. Sir Ricky, yun po, nakikiusap po ako sa inyo na sana makuha ko lang po yung panganap buhay ko.
Nangako po ako na ngayon din po, atakin ko po yan pauwi sa Montalban. Doon na lang po ako mag-aanap buhay. Kasi, Walang problema, sir. kawawa naman kasi yung anak ko, lalo po't may pinapagatas ako maliit eh. Okay, Yun lang po good. yung inaano ko. Okay, sige. Okay na tayo dyan. Relax ka Okay naman. na, sir. Okay, ganito na, Ricky. Kami na lang ang susulat sa inyo at kami magmamonitor. Sisiguraduhin namin na hindi na siya pwede. Nangako naman siya. Salamat, Ricky, sa pag-unawa ninyo. Ano? Alam ko naman, maunawain, matulungin din ang barangay ninyo. Marunong kayong Yes, sir. magbigay ng konsiderasyon, kaya lang, meron din kayong batas na sinusunod. Yeah, Nagbabalanse tayo rito. Naintindihan ko po yung inyong mga sinasabi. Kami po ay sinlinaw ang sikat ng araw, clearing operations, road obstructions, ambulant vendor, ano man yan, kasama yung sa DILG, hindi po kami pwedeng lumabag din dyan. Nakikiusap lang kami na hindi niya nauulitin. Siguraduhin, huwag mo akong papahiya rito. Ako yung nakikiusap lang tayo eh. Apo. Sigurado ka na lang. Sa Montalban, okay na rin. Ha? So na po yun, sir. Doon na Okay po na ako sa mag-aanap inyo. buhay. O sige, Sir Ricky, kami nagpapasalamat po sa inyo. Ha? Salamat, At Doc. nauunawaan ko po, trabaho lang po ninyo, public servant po kayo. Kami naman ay community service, tulong lang kami. Ay may ginagampanan kayong tungkulin, kayo naman ay nasa tanggapan ng barangay, naintindihan po namin. At hayaan mo, kakausapin ko na lang to at ako na lang magpapasalamat sa iyong konsiderasyon, pag-unawa at paawa na rin dito na dadalhin niya na lang sa Montalban. Yes, sir. Titigil Yes, na sir. siya, ha? Okay po, sir. Salamat, Ricky, ha? Sisiguraduhin namin na hindi niya nauulitin. Pag naulit-ulit, tuluyan mo na. Wala na po ako magagawa. Okay? Oo. Thank you. I-text ko po si Kate na na-release na namin mamaya. Sige. Thank you. Ngayon pala, nagpapasalamat po ako. Mabuhay po kung tanggapan po ng mayor ninyo, si Mayor Zamora, ha? Sige Thank po, you, sir. Thank you. O, ganito na lang, ha? Gagawa na tayo ng aksyon. Wala na maraming usapan. Tutulungan ko namin, kaya lang nangako ka. Hindi naman nanggaling sa akin. Salamat, ha? Tuparin ko po yun, sir. Okay, sige. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at ang serbisyo po namin sa komunidad. Marunong po kaming umunawa at gusto po rin natin ang pagbabago. At bago ang lahat, ilalagay po natin ang kapwa natin kaysa sarili natin. Naniniwala po kami na ang aming the spirit of volunteerism is to put people first ahead of us. Wala po kaming tinatanaw na sinasabing kabayaran sa serbisyo bagos pinagkakaubayan na po natin sa puong may kapal. Dahil ang tulong at serbisyo may tatak po sa amin. Yung tatak po namin ay bitag. Uulitin ko, bitag. Ilalabang ka, di ka iiwan. Ako si Ben. Mas gusto ko pang makilalang si Bitag. Sa gitna po, si Bitag, si Ben. Bitag, apelido ko lang po ay Tulfo. Kapatid po ako ni Senator Raffy. Nakikipag-ugnayan po kami, tulungan po kami sa RTIA. Ito naman po yung hashtag ipabitag mo. Bali kami po yung pinadala ni Sir Ben nga po. Bali ang naging kausapan nga ho, babalik po Babalik. yung sidecar. Sana pag binalik yung kanyang card, wag na siyang magtinda uli dito. Ibibigay namin para may kabuhayan siya. Ngunit, hindi na siya magtitinda dito sa Green Hills. As yung pangako niya kay Mr. Tulfo. Gaya ng pinangako ko, tutuparin ko naman po yun na ngayon din po, ilahin ko po nga naman tagibanin niya yan. Para bukas, kung makapag-isal ka ko sa amin, makapagtinda. Nangako naman po ako na hindi na ako magtitinda, ganyan ko equip para total, 2 beses naman ako nahuli. Siguro, leksyon na rin po yun. Masaya po na makukuha na po yung card ko. Papasalamat po ako, maraming salamat po kay Sir Ben sa tulong na pinagkaloob niya sa akin. Patulungan niya po ako na mabawi po yung panganap buhay ko.